balita. Kasama sina Jobert at Derek Chap, silang mga kasama natin sa Oras na, opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na, opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na, opinyon, talakayan at diskusyon. Alright! Yes! Magandang oras sa lahat ng mga nanonood sa ating ngayong oras na ito. Yes, Nak, congratulations sa napaka-successful mong concert stage play na ginanap sa Pangasinan. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng mga taga Pangasinan 2 Division. Ma'am Lorna Bugayong, maraming salamat sa pagmamahal at lahat ng mga kaguruan at magulang na at mag-aaral ng lahat ng mga nanood ng Sinadasal at The Frog Prince. Siyempre, ako gusto ko i-congratulate ang buong Hiraya team. Of course, led by my anak, Chaps Manansala, Direct Chaps, no? At ang kanyang mga staff, mga actors niya, and everybody who is part of these productions. Kasi, alam mo, it's a concerted effort, it's a teamwork, kaya napakasarap ng feeling kapag nakita mo ang kasamahan mo ay very successful. Hanggang ngayon ay salamat at hanggang ngayon ay nasa Cloud9 pa rin ako. Oo. Kayong lahat, alam namin magiging Cloud9 din ang pakiramdam ninyo. Dahil nandito kayo at nanonood kayo sa pinakabagong tambayan sa YouTube channel, ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at Kung diskusyon. may nanay na talaga naman kapag tumalak at lumabas at nagbumuka ang kanyang bibig ay hindi mo na makokontrol basta totoo, Nanay Jobert Sokal dito. Siyempre, anak kong Direct Chops Manansala, pag in love ka, di ba? Lalo pat walang baba. Siniraan yung partner. Then, siyempre, alam mo naman ako, I enjoy going out now with friends. At saka, I would bump into different kinds of people. And I love them all. I don't know why. Like may nakilala ko isang gay friend natin, si Joel Balason. Kaibigan namin ni Miss Daisy Romualdez, Mama Daisy Romualdez, who's helping us out sa nalalapit nating tribute to the Queen. Wow, the real Yeah, queen. to the real Yes. Queen, Miss Gloria Romero, na gaganapin sa Centennial Hall ng Manila Hotel this coming February 28. Exciting. Yes, to be directed by Johnny Manaha. Wow. Si Mr. M. At ang host ng event ay walang iba kundi si Kuya Boy Abunda. Wow. Ay naku, syempre to be Grabe, part of that production ay syempre, I feel so elated. I'm Alam mo excited na, to see that and watch that, Nay. You have to. Yeah, Bibit-biting kita. At Sa alam sa ko, gusto. sigurado magiging excited na rin ang ating mga ka-OOTD sa latest bihis ng showbiz. Yes! Okay. Ano ang ating first topic na pag-uusapan dito? Nay, pag-uusapan lang naman natin si Miss Chris Aquino. Oo nga, ang dami nakakamiss kay Chris. Of course, including me, no? Kasi nakasama ko yun sa The Buzz, no? Yes. For the longest time. At saka, alam mo, parang asot pusa kami ni Chris, no? People naman know, na Chris is just so fond of me. Kaya may mga times na binibiro ako niyan, na para sa ibang tao, it sounds like she's insulting me. Pero ako sanay na ako kay Chris, That's how she is. Kumbaga, you have to take it the way she is, no? Kung paano niya sabihin, kasi napaka-tactless. Yes, Akala ng mga tao, binabastos ako, pinaglalaroan ako, pero ganun talaga Chris Aquino siya Nay, kasi may mga lumabas na parang namatay na daw si Chris Aquino. Oo nga. Kasi ang payat-payat niya sa ibang pictures. Sobrang nalungkot, syempre. At kung halimbawa, ikaw ay hindi mo alam kung ano talaga nangyayari sa kanya, malalaman mo or mababasa mo sa iba't ibang mga platforms na namatay na siya, diba meron, kahit hindi ka malapit sa kanya, hindi mo siya kamag-anak. You'll feel bad. Sad. Yeah, dahil kilala mo siya I mean, Oo. napapanood mo siya araw-araw dati-rati at sikat na sikat talaga siya. At saka wala na siya sa hospital ngayon, di ba? She's just in Nasa, a house. yes, in in her house. Sa LA. Yes, sa LA. Ang totoo, parang dumoble ang kanyang dose. Ito po ang pinaka-latest, no, mga kaibigan, na nakuha natin sa ating mga kaibigan na taga LA, na kung saan ay double dose na ang kanyang chemotherapy. Oh my God. Pero baby chemo lang naman yan, Nay. Parang iinumin niya lang. Oral. Oral lang na baby chemo na kung saan ay at least hindi naman Malalagas ang buhok malalagas niya. ang buhok niya. Ah. Ang totoong sakit niya ay EGPA. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. Actually, hindi ko rin siya maintindihan. Pero masama ba yan? It is an extremely rare form of vasculitis.
characterized by inflammation within small blood vessels. This inflammation results in blood flow restriction, which can cause organ damage throughout the body if left untreated. But that has been there a long time, no? Yung sakit niya. Hindi pa ba? Akala ko nag-ayos na. Kasi yung mga kwento ni Chris sa kanyang mga vlogs, di ba? Hindi, kasi sabi nung nurse na nakausap ko, wala daw po talagang Gamot doon. gamot sa egg pa. Oh. Nag-a-attack siya ng multi-system kaya dapat multidisciplinary approach. Ibig sabihin, iba-ibang mga eksperto ng doktor ang magko-collab at titingin sa kanya every now and then. Di ba kasi ang tagal-tagal na, ang dami niyang sakit. Di ba, minention niya yan. In-enumerate niya yan. Kasi Yes, iba-ibang yes. specialist ang pinupunta niya. Meron sa Singapore dati, Yes. tapos sa Boston, tapos sa I don't know, may Boston ba? Sa Amerika. Tapos akala ko, kaya dinischarge siya from the hospital at para doon na siya kinukure sa bahay, akala ko towards pagaling na siya. Dire-diretso ang paggaling Dire-diretso na na. kasi parang lalo na ngayon, pumayat siya si Chris Aquino actually. May latest picture tayong nakuha na yan, ipopost natin ngayon. Oo. Na kung saan na parang nakakalungkot, no? Sa dami ng taon na binubuno niya. Actually, kinalimutan niya ang maraming bagay niya dito sa Pilipinas. Oo nga eh. Dahil may sakit siya. Mabuti na lang marami silang pera. Kasi kung walang pera, matagal ng tigok yan. Tapos, alam mo yun? Oo na, totoo yun. Kung ordinaryong tao lang ang Oo. magkakaroon ng sakit. Pero sinasabi ng mga, yung mga taong hindi naman ganun kayaman. Siguro hindi naman sila magkakasakit kasi parang sobrang linis yata yung mga Oo, wala siyang antibodies eh. oo. Alam mo, even sa mga anak niya, yan sasabi ko eh, she never allowed her kids to play sa mga mud, sa mga madumihan, konting alikabok, konting ubo, takbo sa St. Luke's, konting lagnat, takbo sa doktor. Kumbaga, walang lumalaban ng yung mga antivirus. Yung sinasabi nilang dumi na nakakalakas. Oo. Alam mo, hindi rin tama yun eh. Actually, sa totoo lang, kailangan yung mga bata exposed na-expose sila sa lahat ng klase ng klima, sa lahat ng klase ng environment, para lumakas ang kanilang Immune system. immune system. Diba Tama. napansin mo nung may COVID, no? Yung mga taong nakatira lang sa lansangan, mas Hindi sila malakas nagkakasakit. Oo. Diyos ko, kilala ko mga bata masapagitan Yes, vendors yes, dyan. yes, Diyos ko, yes. yung ibang mga guests namin dati sa Music Box, Diyos ko, konting kibot, naku, nilagnat, inubo. Yung mga bata, Diyos ko, inuulanan, natutulog sa simento, pero ang lalakas nila, probably because sanay sila, may lumalaban eh. May mga Sana ang lumaban laki na. talaga ng ginagastos ng Miss Chris Aquino kasi unang-una, she is just renting Oo. a beautiful place in California. Alam mo naman, maarte yung lola mo, no? Oo. Tapos may mga pagkakataon daw, sabi nung iba na parang medyo matigas kasi yung ulo niya sa pagpapagaling. There was this one time na parang meron na siyang parang appointment sa mga doctors. Oo. Bigla, parang Magbabago isip niya. magbabago isip niya. Sasabihin niya, hindi. Siyempre, magagalit yung mga nurses niya or kung sino yung gumawa ng appointment. At meron isang doktor na sabi niyang, sabihin mo sa kanya, hindi ganyan dito sa Amerika. Parang ganon. Kasi she has to pay. Kapag yung appointment mo, hindi mo Tuloy o tuloy, hindi, she magbabayad will pay. ka. Oo. O marami naman siya. Pero Diyos ko, ano pa tagi presidente ang nanay mo, dapat sa kakapatid mo, no? Siyempre, you earned your own, at saka she has earned her own money, ang dami niya pera. Pero it's not all about money sometimes eh. Pero you also have to understand, as a patient, the doctors may not just understand kung ano nararamdaman ng pasyente eh. What the reasons why ayaw pumunta ni Chris for check-up. Siyempre, minsan, andyan yung kaba, yung nervyos. Kumbaga, baka kakayanin niya na lang pagalingin ang sarili niya. Kasi sa tagal na naman yung pamamalagi doon, di ba parang wala namang magandang development? Lalo pat sinasabi mo na parang dumoble ang pagkikimo niya. Parang that sounds bad, ah. Oo, kaya siguro lumabas itong kontrobersiya na parang namatay na si Chris Aquino. Tapos ang sad part lang, parang itong si Vice Governor Mark Leviste. Oh, si Mark. Oo, Di ba parang- boyfriend niya yan? Wala na sila na eh. Wala na. Oo, maraming mga dahilan kung bakit nagalit Si Chris. si Chris, lalo na si Bimbi. Oh. Galit na galit siya kay Vice Governor. Di ba naalala mo nung pumunta doon si Vice, tapos it was publicized, may mga pictures pa sila that parang na-announce that they're a pair, no? Ni Chris.
Tapos, di ba, nagsalta si Chris na para bang umayaw siya kasi para bang, siguro, in her mind, siguro baka she felt that she's being used, no? Kasi alam mo si Mark, mahilig yan sa kasi politiko yan eh. Yes, yes. Kumbaga, para sa kanya, yung pag-travel niya rito na parang ginagawa niyang Quiapo, America to see Chris is just part of the investment. Di ba? Bilang politiko. At saka, syempre, girlfriend mo, Chris Aquino, pag-uusapan ka talaga. Sino bang hindi? So, anong nangyari? Ba't nagalit si Bimbi? Nay, kasi parang may mga, naramdaman nila parang may pagka-fame whore daw itong si Vice Governor. Mark. Di umano, ha? Mm. Na kung saan, syempre, galit na galit si Bimbi dahil nakita niyang may picture si Vice Governor sa Strange, no, na dating, na ang tatay ng panganay ni Miss Chris Aquino, nagpa-picture kay Philip Salvador. Tapos ipinost niya. Kasi pinost na rin yung mga, yung nung dumating siya, nandun si Bimbi na parang parang ang pinapakita kasi ni Vice Governor na parang Tanggap siya. oo, na maganda ang relasyon nila ni Miss Chris Aquino. Tapos sabi ni Miss Chris sa bago niyang bahay ngayon, parang hindi na siya makakapasok dito. May mga security na ako na bago siya makapasok ay doon pa lang sa umpis ng security niya, hindi na siya makakapasok. Ay, talaga? So, may ganun na pala eksena. Kasi parang nung lumabas yung namatay si Chris Aquino na gano'n, parang siya pa nagsabi na hindi totoong patay, ganyan. Parang concerned. Parang siya yung merong credibility na magsabi sa tao dahil alam niya ang lahat na parang ang dating sila pa rin ni Chris Aquino. Pero ang totoo nun, wala na sila. Di ba, balita ko parang gusto siyang suntukin ni Bimbi? Or ano ba yun? Sobrang gusto suntukin ni Bimbi si Vice Governor. Dahil nga gano'n, no, parang why are you using my mom? May sakit na ang nanay ko. Bakit kailangan mo pang gawin ito? Alam mo, hindi ko nga maintindihan to si Mark eh. Kaibigan ko si Mark. Mark ha, bukas ang programa ito para sa side of your story. Anytime, you can call me, call us, air your side, no? Pero alam mo, nagtataka din ako, Mark, kaibigan Mark, no? Bakit nung nakaratay na si Chris, talaga naisip mo siyang ligawan? Diba? Alam mo naman ang kanyang kalagayan. Anong reason kung bakit you wanted to be linked to her? Ano ba, kahit sabihin mo na totoo may relasyon kayo after went there, tapos whatever, pero sabi ko, bakit hindi ka nanligaw dyan ng yung mga taong wala namang sakit sa kapaligiran mo, daming gagandang artista rito, di ba? Why of all people, Chris? Oo. Ayan, nagtataka rin ako. Kasi na if you play with emotions, medyo may problema na talaga sa umpisa pa lang. Parang ginagamit niya si Chris. Yun ang dating sa akin. Ayun yung datingan din ng mga taong nagkwento sa akin. Oo, na parang gusto ba niya maging senador? Gusto ba niyang sumikat? Gusto ba niya maging artista? Siyempre, ang intention na yun ay sa loob-loob lang ni Vice Governor. Hindi siya mananalo senador, governor muna kasi vice governor siya for the longest time. Mag-governor muna siya tapos after that saka siya Sa akin senator. na hindi mo kailangan ng ibang tao para sa isang ambisyon sa politika. Kung talagang gusto mo, magpakitang gilas ka lang, gumawa ka ng nararapat sa mga taong nasasakupan mo, sigurado ako at natitiyak ko, iboboto ka at ihahalal ka Siyempre, ng tao. Chris is very gullible. Kasi siyempre, lalo pat ang tao may sakit, di ba? Nangangailangan ng ganong kalinga, ng ganong atensyon. Di ba, konting lambing lang, I will think, she will think, or kung ikaw may sakit, isipin mo, ay, napakabait naman ito, napaka-concerned sa akin. Kaya may plus na kagad, plus factor, may edge na siya over other men na para pumasok sa puso ni Chris. Pero, depende yan kung how he handles matters. Kasi, mamaya, mahalata siya na ginagamit na for his political ambition para malink kay Chris. Siyempre, pag-uusapan siya eh. Sabi nga nung kaibigan ko na isa sa mga naging nurse ni Chris, si Kuya Peter J. niya, bahay Kuya, swerte daw ni Chris na talagang mahal na mahal siya ng mga anak niya, lalo na si Bimbi. Totoo. Oo. Yung parang sa edad ni Bimbi, hindi nag-aaral siya online na lang na para lang maalagaan ng pinakamamahal. In fairness diyan kay Bimbi ha, si Josh understandable kasi siyempre special yung baby natin si Josh. Pero si Bimbi, in fairness to him ha, he stood by his mom, no? From day one to now. Isang hindi anghel. taga-iniwan ng nanay niya. Oo. Nakita ng mga tao sa paligid niya kung paano mag-alaga, magmahal, at kung paano tamang pinalaki ni Chris Aquino si Bimbi. Talaga attached na attached sa kanya yung bata. Alam mo, I love Bimbi. Alam mo, napakaswerte ni Chris to have a son in Bimbi. Kasi kita mo, hindi siya iniwanan. Inaaruga siya ng bata every second. Alam mo, in fact, doon mo makita to, tama ka, that mabuti ang papapalaki niya sa bata.
alam mo, minsan before, di ba, inisip natin, ako si Chris, masyado niyang inaano yung bata, yung kinukurdon niya, kaya hindi na-expose sa labas, wala mga kaibigan, wala. Pero nakita mo, ang epekto, at this stage ng buhay ni Chris, that she is very sick, wala siyang ibang katuwang kundi ang kanyang anak na si Bimbi. Si Bimbi talaga, The Bimbi and constant. Bimbi. No, the permanent. Yes. No. The love, Oo. no? The sincere and genuine love that you can get sa isang anak na alam mong pinalaki mo rin sa pagmamahal. Oo, kaya Bimbi ha, naku, thank you Bimbi. Oo. Sa mga nagmamahal kay Chris, of course, no, dapat natin pasalamatan si Bimbi. At pakinggan muna natin si Mark ha, Libiste, kung anong nasa loob ng puso't isipan niya. Kasi syempre nagiging negative na siya sa mata ng tao. And sana ay kung ano man yung intensyon, sana maganda para sa kanilang dalawa, hindi Yeah. lang para sa isang tao. Pero mukhang para lang sa intention ni Mark yun. Ako. Alam ko talaga, Kay Miss nagkukulod Chris ako. Aquino, we still pray na na-miss na po namin kayo. Sa IG nyo na lang, minsan, mga post nyo na lang kami nakakabalita sa inyo. At sa mga taong sa kapaligiran mo ngayon. I hate to think of this, no? Pero nak, di ba, pag sinasabing cancer, terminal, ganyan, wala namang nasasabi na si Chris ay wala. Wala pa naman na. At saka dahil nga naaalagaan naman siya ng mga tamang doktor at nasa US naman siya. At tama naman yung lahat ng mga ginagawa sa kanya. That's why she will continue living. It's just that we will pray na sana yung mawala na yung egg pa na sa kanyang katawan. Yun ang pinakasakit niya. Major na sakit Yes niya. po. Tapos the rest of the sakit na wala na. Oh, kasi pag egg pa nga, multi lahat eh. May mga Connected, dysfunctions yes. ng mga From the organs. neurologist to the rheumatized something, ganun. Okay. Uh, Nako ha, Chris, pagaling ka kapatid. God O ha, bless you. huwag mo kawahin, pinagdadasal kita. we'll pray for you, of course. We love you. Yan. Ayan na, nakakaloka itong second item natin, nakakabaliw. Nagkaroon ng revelation finally at pinag-usapan ng mga ilang araw na ang mga nag-leak na picture ni Miss Kylie Padilla kasama ng kanyang boyfriend ngayon. Yung bagong boyfriend niya, yung Yes, tattoo artist. Tattoo artist na si Jimno John Simon. Oo, actually, sa totoo lang, it's too late. It's very late ipag-reveal nilang yan. Because alam ko na istoryang yan, pandemic time pa lang. 2020 pa lang. Oo. 2020, 2021. 2021, Parang something like that. yes. No? Somewhere around that time. Kasi, naalala mo nung pumutok yung balita na naghiwalay si Kylie at saka si Aljur. Siyempre, alam mo naman, I'm very close to both sides, Yes. no? Aljur is like my baby. Parang ano yan family friend ko talaga yan, yung buong pamilya niyan. Si Kylie naman is the daughter of my very dear anak na si Robin Padilla. Senator Nakasama Robin. ko sa bahay. Oo. Kasama ko dahil sa bahay si Robin Padilla. Kasama kami sa Scout Santiago. Sa bahay ni Direk Deo J. Fajardo, no, ang kanyang manager. Anyway, nalaman ko na yun that time yung balitang yan. Tapos kaya Aljur ay nagpa-interview yan sa program ko dati, yung The Bash. Remember The Bash na 64 lang ang nanonood? At ngayon marami na nanonood. At least ngayon, 60,000 na, 100,000, charot, di ba? Pero yung kay, alam ko na yun that time. Actually, it was very, very sensitive yung issue na yun. Because syempre, si Kylie babae yan. Alam mo na. At saka, hindi gusto mo magsalita ni Aljur that time para to defend himself kasi siya ang nadidiin that time. But I advised him. We called for a press conference. I advised Aljur that time, no? If Aljur remembers, no? Na don't speak. Huwag ka na magsalita. Kumbaga, hayaan mo na lang ang public na mag-discover. Because unang-una babae yan. Masakit yan at inaya ng mga anak mo, di ba? Kumbaga, masama man loob mo, keep it to yourselves. Kasi pinag-uusap ko sila that time Hindi man kami nagtagpo ni Kylie. But there's a bar here somewhere sa isang scout na nagkita kami ni Aljur, nagkukwentuhan kami, nagsusumbong sa akin ng problema na ni Kylie. Tapos si Kylie would come in the afternoon para mag-usap sila. Something like that, no? Kasi si Aljur that time ay pinagbibintangan nila that was seeing AJ Raval. Na parang Naalala siya yung mo yan? dahilan kung bakit kahit sila naghiwalay dahil ng babae. Ng itong babae doon si Aljur. Pero ang totoo niyan, mga kaibigan, I'll be honest, no? Without hurting both parties, no? Kasi mahal ko pareho yan. Nauna actually si Kylie na rumored, no?
yung kinuwento sa akin ni Aljur that time, na may tattoo artist na tinatagpo sa Tomas Morato, na idinideny ito ni Kylie sa kanya, of course. No? Siyempre, bilang babae, ang pangit din naman na para bang siya ang lalabas na mali. No? So, pinabayaan natin to. Kaya pero lately, naglalabasan na eh. Nagulat ka ako parang last week lang yata or 2 weeks ago. Parang may nakita ko na parang na-expose na Nasa itong Thailand lalaki. na sila, ganyan Oo. na. Kasi may mga pictures pa nga na, may mga videos pa nga na may yung mga staff ng tattoo artist ay na sanay na sila na every time Kylie arrives, may kissing Yes, sila, yes. yung mga batian nila na talagang confirming that they are on. Yes. Ganon. So yun. So actually alam ko na yun noon pa. Well, sabi ko nga sa kanila, kung maganda naman ang relasyon ni Kylie ngayon tsaka na Aljur eh. Ang pagkakaalam ko, si Kylie would visit the children doon sa Batangas, kung saan doon na nakatira si Aljur. Hiniram niya yung dalawang bata. Minsan may hinatid na Aljur dito sa Quezon City. Maganda ang kanilang maganda na ang kanilang, may magandang communication nila. Basta kumbaga wala ng ill feelings Yes. sa either parties, no? Kasi si Aljur naman yata eh. I don't know kung totoo na nanganak na Si si AJ AJ Rabal. Rabal sa anak ni Aljur. Or, kasi dinideny din nila Aljur na nabuntis si AJ that time eh. Pero balita ko nanganak na. Tapos si Kylie naman is having a smooth relationship with his tattoo artist. So, kumbaga, kung may pag-ibig na umiral na sa both parties, considering that they are not yet annulled, no? Di ba sabi ko ni Attorney Hayes, basta wala nagko-complain, walang problema. Di ba? Walang kaso. Oo, walang kaso. Di ba? Basta sila, okay naman sila, so be it. I'm fine with them. Basta happy kayo, wala nang siraan, yan ang maganda dyan. Let Aljur move on, let Kylie move on, at saka basta wag lang sila mag-away for the sake of the children. And you know na, pag ganun na talaga na nagkaroon na ng parang hindi man amicable settlement or sila na lang dalawa yung nag-uusap na okay tayo, we will do this for our kids. Yes. Diba? Co-parenting ang tawag, Yeah. diba? Okay Maganda. na yun, no? Kung mahal ni Kylie ngayon, itong si John Simon. Oo. At hindi. Sabi nila, hindi lang kagwapuhan. Alam mo mga kaibigan, it's not about the face eh. Subjective din naman di ba, yan. subjective masyado. Kumbaga, Aljur may be the most handsome at Yes. saka sexiest hunk, no? Pero kung halimbawa man Kylie fell out of love, no? Eh ano magagawa natin? Alangan naman pilit ni Kylie sa sarili niya kung wala na siyang pagmamahal kasi may natagpuan siyang bago. Regardless kung siya ang nauna or whatever. Pero nawalan siya siguro ng pag-ibig kay Aljur. Hindi ibig sabihin porque, di ba, sakit natin mga Pinoy yan. Or kahit sino, kahit hindi Pinoy. Ayun, naku, sayang naman, gwapo-gwapo naman Aljur para ipagpalit ni Kylie sa, yung gano'n. Yes. Wala sa mukha yan. Kasi depende yan. Malay mo, may mga bagay na hindi niya nakuha kay Aljur na nararamdaman niya rito sa partner niya. nakita niya sa partner niya ngayon, oo. Oh, in the same way that sabi na, naku, ang ganda-ganda ni Kylie, pinagpalit siya sa isang sexy star na si AJ Rabal. Hey, let's not be judgmental. Kasi hindi rin natin alam kung ano ang kaligayahang nararamdaman ni Aljur once he is with AJ. So, patas, di ba? Ang pagbibigay ng completeness ay matatagpuan mo hindi sa itsura lang, kundi sa kabuuan ng tao. Alam mo ba natin yung si AJ Rabal, di ba, nagkapangalan, Yes. nila, no, sa mga Viva Max, ganyan. Pero nung naging sila na Aljur, nasa backseat ang career niya, ha? Hindi siya naging active. Hindi siya naging active. At marami akong kakilala, ha? Super mayayaman, as in, you know, talking about billionaires. Na type si AJ. Gustong ligawan, gustong i-date, nakala naman nila for hire. Alam mo yun, may mga ganun mga mayayaman, nakala nila bayarang babae, ganyan. Gusto nila maka-dinner date lang kung magkano yung presyo ni AJ, name her price. Pero alam mo, in fairness kay AJ, wala siyang kinagat. Totoo yan, in fairness, kasi in love siya kay Aljur. Di ba ang ganda? Di ba? Kasi ang pag-ibig naman ay hindi nabibili eh. Oo. At saka walang katumbas na salapi. Yes. Kaya mukha namang wala problema, kaya wag na natin sa pag-awayin. Oo, tsaka sa mga netizens na yan, kung meron kayong gustong i-comment ngayong oras na to, pwede na kayong mag-comment lang sa kung ano pinag-uusapan natin ngayon. Pero at the end of it all, silang dalawa, ang tao lang ang magdedesisyon kung sino ang mamahalin niya at pipiliin niyang mahalin. Oo, tsaka pag naghiwalay na si Aljur tsaka si AJ, andito naman ako. Hindi, para kay Aljur. Si Aljur, AJ din naman ang palayaw niyan eh. AJ din na pala. Ayoko naman sa tattoo artist, hindi ko siya type eh.
O kasi syempre bakla ako, kailangan gusto ko gwapo. Alam mo na. So, diba? Joke lang. Joke lang. Yan na. Siya So, mga ka-OOTD, Kung John Di ako talaga, no? Pinapasok ko talaga sarili ko para akong si Chris. Diba? Kailangan siya pa rin ng bida in the end. Hindi joke lang. masaya naman yan. For fun lang, no? Seryoso dyan. Ay, nako. Sa mga ka-OOTD natin na nanonood pa lang at hindi pa nagsasubscribe, di ba? Ang sarap ng talakayan namin ni Nanay. Oo. Mag-subscribe ka na ngayon din. At saka personal kami involved sa mga kwentong ito kasi alam namin, kilala namin mga subjects at nagko-confide sa amin ng mga problema nila, ng mga sekreto nila. Yun naman ang maganda. Pero yun naman kasi is an open secret eh. Yes, Kasi yes. everybody sees naman Algio with AJ, tsaka si Kylie with his tattoo artist. So, kumbaga, they've started to be public. Saka nag-mature na rin, no, na yung kanilang dalawa na hindi na kailangan magsiraan kung sino may kasalanan sa paghihiwalay nila. Oo. Dahil nakatagpo na rin ng kanya-kanyang minamahal. At saka ito yung mukhang paghiwalay na parang hindi na magbabalikan. But they could remain as very Yes. good friends as they can. Maganda ha? Who knows? Magkabalikan pa rin. We don't know. We don't know. Di ba? We don't know. We cannot conclude. Kasi syempre dati alam ko anong mangyayari bukas. Diba? Only God knows. Yan, man. Tama. Na-mention mo ang conclude. Oo. We can finally conclude now ang pag-uusapan natin sa susunod nating topic. Ano? Professional fee unlocked. Ha? Ayan ha, sobra na to. Hindi ako makapaniwala. Nalulula ako. Pag-uusapan lang natin mga kaibigan, yung mga fees na natatanggap ng ibang mga artista muna. Hindi Yeah. muna A natin few- lahat. a few lang, a few muna. lang, a few. Ang una natin pag-uusapan, syempre, ang isa sa mga pinaka, sikat ng direktor at artista ng Batang Quiapo ay si Mr. Coco Martin. Oo, ito we're talking about their talent fees, no? Their professional fees sa bawat mga episodes na nilalabas nila sa mga television, magkano talent fees nila sa pelikula, Oo. at yung mga endorsements nila, yung mga rough estimates natin na ayon sa ating mga sources Yes, din, yes. di ba? So, sometimes, di ba, maraming tatanong sa atin minsan, magkano bang kinikita ni ganito? Siyempre, hindi naman natin alam, di ba? Kasi iba naman ang kapag kinuha ko sila for some shows, syempre, kuripot ako. Kung ano lang kaya ko, sinasabi ko. At there are times also na pinagbibigyan naman ako. Like si Coco Martin, pinag-usapan natin. Kinuha ko yun sa isang birthday show para mag-guest nandun sa Tanawan, Batangas. O Talisay. Yes. Talisay, Batangas few years ago. Mataas ang talent fee niya, pero sa akin, binigay sa akin na medyo mura ni B-Boy Arboleda, ang kanyang manager. Kasi nga, pamilya kami. Oo. Ngayon, pag-usapan natin yung tunay niyang talent fees. Ang talent fee niya sa kanyang per day taping sa, halimbawa, sa Batang Quiapo, ay 2 million. Yeah. At it's not a joke, They tape like 2 to 3 times or 3 to 4 times. Na siyempre, director din naman kasi siya. Oo. At the same time, artista siya. Pero 2 to 3 times, 3 to 4 times a week. So that would mean 8 million 6 at to 8 least. million, no? Oo. In a week. In a week. Oh my God, nalulula ako. Hindi pa ako nakahawak ng 8 million in my entire life. My gosh, hindi pa nakukuha ang jackpot sa Soler. Diba? I haven't seen an 8 million live Oh, sa yeah? harap ko na talaga. Oo. much Malaki na more- yun eh. Oo. Laki noon. Ito sa kanya, weekly lang. Oo, weekly. Oo. At ordinary lang sa kanya yun Oo. kasi regular. Yes. At ilang taon na bang Batang Quiapo? Isang taon na rin. Oo, naka more than a year na to. Oo. Kasi yung probinsyano niya. Yes. Ang pagkakaalam ko before, nung sa probinsyano siya, yung dulo pa, ang mga earlier part ng probinsyano, ang alam ko ang bayad sa kanya was 500,000 a day per taping. Ngayon, 2 million na. Oo. My God, quadruple. Well, kasi maaring isa na rin kasi siya sa mga producers. Yeah, isa din sa Oo. mga producers. Siyempre, itong mga to, yung management are also getting the 25% at least. Pero oo, ano, pero kasi ang ABS-CBN is not doing really so well financially now. Yes. Para for them to afford that 2 million a day, para bang nagugulat ako, parang hindi ako maniwala. Batang Quiapo is on top. Oo, pero syempre, hindi na sa makakuha ng ganong kalalaking sponsorship. Oo. Kasi maliit ang reach nila. Mababa ng reach ng ABS kasi wala na sa kanilang prangkisa, di ba? So, akala ko naman, kasi ang pagkakaintindi ko, when it closed, no, yung franchise nila,
yung mga host nila dyan at saka yung mga artist nila dyan, nagka talaga sila ng presyo na, cost cutting talaga sila para lang masustain yung mga shows. Like halimbawa, yung mga TV host na who was earning like halimbawa 150,000 per episode, ay pumapayag na ng 20. Huwag lang mawala yung show. Alam ko, ganun ang nangyari sa simula eh. I didn't know na ganun na sila, nakabawi na sila at nababayaran na si Coco ng 2 million. Sa kanya lang yun ha. Siyempre, we're talking about a production. Yung mga artista nila, yung mga staff nila. So, ang laki pala ng cost ng production ng Batang Quiapo. Oo, at saka ang dami nila artistang kinukuha. Oo. So, saan nila kukunin yung pambayad Kasi doon? marami kasing platforms ngayon na talagang kumikita ang Kumikita, ABS-CBN. oo. Meron silang I1TFC, meron Oo. silang YouTube, meron silang Netflix, meron kung saan-saan nila Sabagay. nailalagay. Sabagay. At iba-iba pang mga TV. Congratulations, Coco ha. Pero ano lang yun? Sa Batang Sa Quiapo Batang lang Quiapo yan. lang yan. Pag nagpelikula lang siya, nagre-range siya from 35 million to 45 million. Isang movie yun. O, naging babae ako, pakakasalan ko si Coco na walang papikit, no? Diyos ko, walang kurap-kurap, no? Ang daming pera ni Coco. Pero kasi, gwapo pa. ang isang movie naman, natatapos yan kung minsan, mga 2 buwan or 3 buwan. Oo. Yung mga mainstream films niya, oo. So, minsan, may mga ano pa yan, may mga post-prod pa yan. So, Yeah. baka mahaba din. So, he deserves to get that 35 to 45 million. At saka pumapatok ang mga pelikula niya. Sometimes, pag pumatok ang pelikula, may mga bonus-bonus pa yan. Pero doon na muna tayo sa PM, Yes, professional fee lang. Professional fee lang. So, 35 to 40 Yes. per film. O sa commercials, magkano Sa kaya commercials siya? na, eto, Oo. 15 million. Hawak muna ako. 15 million. 15 million per commercial. Eh, kasi siyempre paulit-ulit yung makikita niya. Oo, Minsan pero- kung kaya pa nga nilang humingi na hanggang 20 million, they will get it. At saka less work yun, actually. Isang araw lang yata na shoot yan. Sometimes 2 days. 2 days. May mga konting Repaso linis-linis na lang, repaso oo. lang. Hindi sila matagal na 1 linggo. Mm. Kompleto na yan. Tsaka siya naman pay before broadcast. Broadcast or... Yes. Oo. Before broadcast, Before syempre, broadcast, he can oo. really demand for that. Yeah. My God, ang laki. Iba pa na yung pag sa digital platforms naman. O like sa mga sa mga yeah, social media. Yes, ganyan. yes. He can ask up until 7 million. For within a year contract, yearly contract yan. Digital ads. So, the whole contract yes, na yan. Yes, buong contract na yan. Paulit-ulit Oo. na lang pwedeng Pinopost na lang nila yan. ipopost na lang. Oo. Like itong mga sa mga Laki, inasal, no? no? Mga ganyan, Yun. diba? May mga digital, po. Oo. Tsaka may mga billboards pa Kahit yan. sa OOTD, minsan may mga ads si Coco Martin makikita natin. Yeah. And that's how much he gets. At saka ang renewal kasi ng mga yan, 50% every year. Minsan na meron ding may kontrata, di ba, na sa TV, tapos may print ad, parang gano'n. Yeah, Trimedia. Trimedia, tapos ipapackage na lang. Ipapackage na Kung yan. minsan, ang package niya, pwedeng all in all na yan, kaya niyang humingi 30 to 40 million. Oo, kasi package Kasama na na sa yun. print ads na yung Oo, billboards. kasi may iba kasi nga ads din kasi na walang billboards, TVs, lang, TV commercial lang, meron naman print lang. Yes. So, iba-iba pa presyo noon. Oo, pag print ads lang, 10 million. My God, hindi ako makatulog nito. Diyos ko, paano yung boyfriend ko na walang baba? Diyos ko, wala akong may aabot. Joke lang. Hindi niyo makikilala. Hindi ko pa kilala. Baka may aspektuhin ninyo. Nainis ako sa walang bawa. Siyempre, mag-usapan din natin. Baka maniwala sila may boyfriend ako na walang baba. Meron. Charot! Yung TF naman ni Vice Ganda. Isa pa yan? Yan, Oo. Magkano ang kanyang... Na yung sa showtime niya, Oo. 500,000 siya every day. Hindi ako maniwala. Ganun kamahal siya. Nag-umpisa siya ng 250. Nung walang pandemic, baka pwede pa. Pero after pandemic, after na magsara ang ABS, nakakasingil po siya 500,000 per Per show? Per show. Parang in a month, kaya niyang kumita ng 6 to 8 million. Ay, oo. Siyempre, kung, alam mo, kung 500,000 per show sa anim na shows a week, that's 3 million already. So, siyempre, kung sa isang buwan, 12 million. Grabe. Grabe. Kaya daming ice creams na mabibili ni Ayon. At saka cakes, no? Mga icing ng cakes. Kahit ubusin mo lahat ng icings ng Estrells, dahil hindi ka makaubos ng 1 million. Tsaka grabe, no? Pero talaga naman, he deserves that kasi siya naman talaga ang buhay ng show. Siya naman ang nagdadala, oo. Pero hindi ko akalain na gano'ng kamahal, gano'ng kalaki. Maliit na, sa akin, 500,000 for a day that you will be sacrificing a lot of things, lalo na sikat ka na, mayaman ka na, you can go anywhere you wanted. And you will sacrifice to be there
everyday life, di ba? So, yun, he gets that. Oo naman. Diyos ko, bayaran ko 500,000 po. Bakit hindi, di ba? Sorry. Naayos. Got carried away. Diyos ko naman, kahit tulog ako, tatakbo ko taga sa studio, may 500,000 ka. Ayaw ka pa. Ang hirap-hirap ng pera ngayon. Sa mga movies niya na yeah, he started 20 million, Oo. 30 million, he can go up until 50 million. Pwede. Ah. Ako maniwala ako sa movies kung ganyan siya kasi humingi pa nga siya ng mga percentage eh. Yes, sa kita. Because yung mga pelikula ni Vice, blockbusters Yes. eh. Karamihan, wala akong narinig na pelikula niya na nag-flop. Na kumbaga na hindi na covering cost. In fairness to her. Kaya kita mo sa mga film festival nung wala pang pandemic, nagko-co-produce talaga siya. Kasi alam niya kitaan eh. Alam niya kitaan. 350, 400,000, 400 million, 500 million. For him to ask like, halimbawa, 50 million. Kaya. Not bad. Oo. Not bad. Tapos babayaran mo yung mga extra niya na 150, 500 Yes. pesos. Yun Diba? lang. Kaya, no? Diyos ko, 1.5 pinakamataas. Tapos pahirapan pang singil. Kaloka, di ba? Tapos ikaw, 50 million. Alam mo, doon ako minsan bumibilib sa ibang mga artista na, di ba, even in Hollywood, like sila Johnny Depp, sila Robert Downey, na minsan, si Keanu Reeves, di ba? May mga times na, kasi naawa siya mga staff nila or even sa mga co-actors nila, hindi ganun kalaki binabayaran. Tapos sa kanila pupunta yung bulk. Minsan, syempre, tinatanggihan because sobrang baba ang mga offers sa mga kanilang mga supporting actors. Ang ginagawa niya, inabunuhan niya para lang hindi makawala yung artista because kailangan niya sa role. Mga babagay sa Kasi role. kaya naman eh. Kaya niya eh. At hindi sila madamot eh. I hope ginagawa rin nila Vice yan. Which I doubt. But I know them. Hindi naman, pero syempre, nagbabago ang landscape at nagbabago rin ng tao. Di ba? Sa bagay. Sana lang, no? Sana maisip nila. Ngayon, pag kinuha mo si Vice Ganda sa isang show, halimbawa, provincial show or kung ano man. Campaigns. Campaign sa mga politiko. Iba yung sa politiko, mahal yun. Oh, yan. Itong pag kinuha mo siya sa mga show, halimbawa, town, fiesta, ganyan, or a concert na isa kanina. Dati, nakukuha mo siya ng 1 million. 1 million, Ngayon, dapat buong production na siya. Package na rin. Package na siya. Magkano yun? 4 million to 5 million na. Hindi na masama. Hindi na masama. Sa isang araw na yun. Hindi na masama kasi sa kanyang estado. Sa estado niya, at saka sigurado naman kung magbebenta yung producer ng ticket, marami manonood. Mga sponsors. Marami Mga sponsors pati. Tapos kasama na niya sila Negi, yung mga Dex Battalion, ganyan. And buong production. Meron na siyang sariling director. Kumbaga show na. Understandable yan. Lalo sa abroad. Di ba? Kasi, syempre, mahal ang cost ng mga plane tickets. Yung mga commercials niya, grabe. 20 million to 25 million. Diba? Ayoko na. Dalawa. Ayoko na. Hindi ako makatulog nito. Bakit ako 5,000 lang pag sa shooting day, sa pelikula? 5,000? Artista. Ano? Yun yung mga ka-OOTD. Ano kinakain nila? Anay, kung minsan kumakain sila ng ginto. Talaga. Yung ginto na grilled. Yung ginto. Parang So, steak. mga ka-OOTD, bibitinin namin kayo. We will still do some research sa iba pang mga artista. Sila Daniel. Sa susunod na yan. Nay. Susunod na, Oo. oo. So, mga dalawa muna tayo ngayon. Oo. Grabe, no? Nakakatuwa na nakakainggit. Nakaka-overwhelmed. Huwag kayong no? mag-sinungaling dyan. Huwag kayong tsusera, ha? Siyempre, naiinggitin kayo, no? Pero in a nice way naman. May inggit bang in a nice way? Kung yung mga naiingit dyan, mag-comment na kayo dyan. Oo. Oo, kailan kayo tayo abot sa ganyung mga pagkakataon. Kasi hindi dahil sa gusto natin sakin tayo sa salapi. Pero kailangan natin ng pera. Para no? na, Kasi para marami tayong matulungan. Paano ba mabubuhay ng ganoong karaming pera? I can't imagine. Diba? I can't Tapos imagine. pero ini-imagine din natin yung mga sakripisyo rin nila. Yeah. Yung mga halimbawa na pag-aari na nila na sila ng publiko. At minsan hindi na nila pag-aari yung pagkatao At nila. saka lalo sa show business, in the entertainment industry, everything is temporary. 'Di ba? Once your fame is gone, Yes. pag namatay na yung mga ilaw, ay syempre pag wala kang ipon, wala kang matakbuhan, 'di ba? Mabuti nakaipon na sabang maaga. At saka hindi rin natin alam na baka may mga charities sila na masusuportahan at they help people na lingid sa kaalaman natin kasi hindi naman lahat kasi broadcasted. 'Di ba? Kumbaga, may ganun kasi maliban may ibang mga artista nga, 'di ba? Mag-birthday lang sa child's house, kailangan may camera. Sabi ng Diba? nanay na nabubuhay pa siya, kapag ganun ka kaswerte, maaari may ginawa ka Nakabutihan. o ang nakabutihan o isa sa mga
pamilya mo ay nakagawa ng kabutihan na ikaw ngayon ang nakakakuha. Yeah, oo. At reaping. saka, wag lang masyadong masakim sa pera. Kumbaga, kung may pagkakataon, tumulong din. Yan. Tumulong sa iba. So sa mga ka-OOTD, kung gusto nyo pang malaman yung mga professional fee, i-unlock namin unti-unti ang mga artista. Yes! My God, malulula kayo lalo. Oh my gosh. So, magkano ng net worth ni Vice Ganda ngayon? Mga 1.5 billion. Baka hindi lang. 1.8 nga eh. Oo, kita mo. Ako, magkano kaya? Ikaw, nasa 3 billion? Pero wala nga lang baba. I'm sorry, dollars. Dollars. Oo. Kung may $3 billion ako, palalagyan ko siya na pa. Oh, sorry, hindi ako nalalait, ha. Boyfriend ko naman yun, hindi nyo naman boyfriend yun, ha. So, ako na lang magsasalita. Yan. Ano? Ibang klase, no? Naghihintay na yung ating mga ka-OOTD ng iyong... Ano, mag-ingay nga kayo? My gosh! Ano raw? Ang inyong blind item! Ano ba ako na? Siyempre, gusto mo natin pasalamatan ang ating mga friends. Alam mo, lagi sa nanonood sa atin. Lalo na si Mamila Sinaida Manalo. Hello! How are you? Si Miss Myra Bonsa na nagbigay, nag-sponsor natin ng suot ko ngayon. Yes, saka si Joel Balason, si Mama Daisy Romualdez, at saka sila Reynold Bisquera, sila Mary Ann Pichier. Ay, naku, busog na busog ang aking Gcash. Busog na busog ang aking Gcash. Nagbibigay sa atin, no? Oh, thank you. Of course, gusto ko rin pasalamatan si Ron Litao na yung pong naririnig yung theme song ngayon, binigay po ng aming kaibigan na si Ron Litao. Siya nag-compose niya. Yes, at siya rin ang nagbigay ng OOTD. Thank you Sa mga very Team OFW, of course. Of course, Team Abroad. Team No Skip na hindi nag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat. Yung mga Team Share na lagi natin pinag-usapan, please share our vlog. Kasi syempre, iba yung maraming nakakanood, nakakarinig. Para hindi nasayang yung effort natin. Saka na sinishare din nila sa kwentuhan ng mga umpukan nila na may maganda raw silang bagong pinapanood. Ito yung OOTD. Oo nga eh. Team Share, maraming kahit salamat. saan ako mapunta, anak, modest aside, natutuwa naman ako. Kaya napapasalamat ako sa inyo, kami ni Direct Chaps, na they will say na, "Oy, we watch your OOTD lagi." At saka natutuwa sila because gusto nila yung content natin. Thank you, thank you very much. Mula sa puso. Oo. Thank you very And of course, yung mga team pakulay natin, yung mga minention ni Nanay at yung iba pang mga nagpapakulay na nagsishare ng kanilang mga biyaya. Maraming salamat. Tsaka naipon lang siya, di ba, Pangkoy? Alam mo na. Yeah! Basta, relax ka lang yung mga mugs mo, mabibenta mo ng one day. March 31 birthday ko. Ay! Advance para tayong Aris. Okay, Team Replay. Team Replay. Team, of course, yung mga nagre-replay na ating mga team tanggol na palaging nagtatanggol, nakikita mo na eh. Oo. Marami talaga mga bashers dyan sa paligid natin. Alam mo, pag may tumitira nga sa akin doon, may tumatanggol sa akin. Naloka ako, nakakatuwa, no? Di ba ako kasi I'm very, very vulnerable sa mga bashing. Kaya just go on bashing me. Kasi may tagapagtanggol ka. Yes. Oo. Ang ating team auto-replay with no skip. Oo, tsaka team balik sa umpisa. O, kita mo yung mga dati namin 4,000 na ng viewers. Pag binalikan, titignan mo, Diyos ko, 38,000 Yes, na. Nay. Ibig sabihin, nabalikan nila sa umpisa. At tsaka, wala, basta, thank you. Maraming salamat. At dahil sa pasasalamat namin, humawak na kayo, kumuha na kayo ng kape, at isang platitong mani. Dahil eto na, ang inihintay niyong lahat, ang blind item ni Nanay Jobert sa dito. Magkape ka kaya, Vince? Miraflores. Vince Miraflores. Magkape ka para at least malaman natin kung talagang mahulaan mo ito. Yun. Eto na. Yun, sige. May isa akong friend na lalaki, ha? Gwapong lalaki. Na nag-PPR. I mean, pag sinabi ng PPR, he goes out on dates with matronas, with gays, for a fee. For a fee. Oh, ano lang. Marami ng ganyan lang. Marami Yan, ng ganyan. Even though nga beauty queen, Yes, some of yes. them ay nag-PPR. Alam mo yung gano'n. Wala namang masama doon eh. Mga- Nasa sayo yun. Saka may Kung mga tao kasi talaga na willing to pay para may kasama lang sila. Yeah. Or may Sa trophy negosyo. lang sila. Ganun. Or Sa- negosyo. yung mga DVD things. Yes, yes. Pero yung iba naman, they would go further. Yes. Kumbaga, what I mean is that hindi lang PR, hindi lang inuman. They kundi go gusto nila- further like Yeah. to pagudpod, ganyan. Yeah, or even one night stand. Akala ko hanggang pagudpod ganun kalayo. Mapupudpud lang talaga.
Di ba? May mga one night stands. Sometimes they go into relationship. Yes. Kasi may kilala nga ako isang politiko na bagets, di ba? Ah. Nakilala niya yung kanyang girlfriend. Iba pong BI to, ha? Iba pa yan. Nakilala niya isang yung asawa niya ngayon. Dati nag-PPR na beauty queen yun. Oh. Nag-PPR, nakilala niya doon, tapos nag-bloom hanggang sa may magkasawa sila. Kumbaga, happily married Yes, ever yes. after. Anyway, we're talking about this young boy na nag-PPR. Hindi siya artista. Hindi siya Okay. artista. At saka, ganito, na-meet niya ang isang sikat na gay comedian. Gay Oh. comedian, na incidentally ay madatong na ngayon. Oo. Isip-isip na mga Isip-isip, ka-OOTD, ha? ilan ba yung mga gay comedians na madatong Oo, na ngayon? madatong Ibig na sabihin ngayon. dating hindi madatong. As in stand-up comedian. Oh. Stand-up comedian na nag-ano sa TV, tapos na-connect with a group na Yes. talagang masikat. At saka, may sarili siyang pera ngayon. He owns a townhouse. Wow. Tapos he has a beautiful car. Ano pangalan kasi niya? Ay, Ah, parang ako din yan Parang ako din yan Hindi siya, alam mo na. Anyway, pero hindi ako gay comedian, Hindi ako komedyante. Seryosong tao ako. Diba? Alam mo, nung naging jowa niya itong si Bagas, hindi. kasi Bakit to? Sige na. kulo na yun Oo. Kung mapinik natin mga viewers, matatalino alam, ko kaya. alam nila yan. Clue yan. Ngayon. So, naging jowa niya itong Bagets, no? So, they would hang out, they would go to anywhere, they go anywhere. Maring gwapo talaga itong bagets. Oh, gwapo. Tsaka sexy. Kumbaga, gorgeous young boy. Tapos, nag 2 months din sila. Naka 2 months din sila. 2 buwan. At nakakaloka. Malaki maghatag. What's Si bakla, hatag? mag-give Oh. ng professional fee. Maybe. Oo. 30 million? Ha? Hindi naman. Okay. 30M. 30K. 30,000 magbayad sa lalaki. Eh, Diyos ko, Isang gabi? Isang gabi. Oo. Kumbaga, nakakaloka. He has so much money. Nakakaloka. But, type na type niya itong bagets na to. Kaya lang, binitawan niya yung bagets. Not because nagbibigay siya ng ganong kalaking halaga. May mga bagay na pinagagawa siya sa bagets na ayaw ng bagets. Oh, like halimbawa magluto, ganyan. Hindi. Maghugas ng plato. Magbuko juice. Magbuko juice. Alam mo yun? May gusto siya, di ba, yung ginagawa ng bading sa lalaki. Gusto naman niyang gawin ng lalaki sa kanya. Oh. Para magstay. Ganun ang deal niya. Para magstay siya doon sa lalaki, Sa relasyon. ibubuko juice mo. Ibubuko juice siya ng Yes. lalaki. Kumbaga, alam mo yun? Baligtad. Oo, baligtad. Kumbaga, he does it too. Yes, no? yes. Pero gusto niya reciprocal. Reciprocal, Oo. oo. So gusto niya ganun din ginagawa sa kanyang lalaki. But this boy doesn't do it. Yes. Nandidiri siya sa ganun. It's not his cup of tea. Yes. So, iniwan. It's just his cup of coffee. Hindi na, binitawan ko yan. Yes, na yan. Tayo. Eto na. Alam mo, sorry, Daddy. Ito, kinukwento kasi ng sabi, naluloko si Bagas, bakit na ako pinipilit na gano'n? Ayoko na gano'n. Kaya sabi ng laki, kung ayaw niyang tanggapin yon, well, kung hiwalay niya because of that, fine with me. So, naghiwalay sila. Naghiwalay sila. Pero naikwento niya kasi, siguro part ng kanyang ethos sa lalaki, Script. sa script niya, ang sabi doon niya, yung ex-boyfriend niya, gwapo, kilala rin ni Bagets. Sabi yung ex-boyfriend niya, ay ginagawa daw sa kanya yon. That's why binilhan niya ng Montero. So, binibj siya. Oo, ng lalaki. Kaya na-enjoy niya yon. At binigyan siya ng Montero. At binigyan siya ng Montero. So, kung ibubuko juice siya, Bibigyan bibigyan siya ng Montera. Baka Joke lang. Montera. Montera. Oo. Yun. Kumbaga, sabi niya, well, siya yun. Ako, hindi ako ganun So, ginawa, hiniwalayan siya. Hindi siya nasilaw dun sa bibigyan siya ng kung anong gusto niya, pag ginawa sa kanya yung gusto ng bakla. Alam mo, feeling ko parang that's not fair for the boys na pipilitin mo. Sa bagay, tinry lang naman niya. Hindi naman niya pinilit. Tinry niya, baka kumagat, di ba? At kung halimbawa ginawa ng lalaki, at tinupad naman niya yung usapan nila, well, wala tayong magagawa sa... So, then, it all basta consensuous? Oo.
at saka nasa tamang edad. Nasa edad, Oo. oo. Walang pilitan. Pero teka lang, kaloka, di ba? Ang yaman-yaman ni bakla. Tayong pera. Ang yaman na pa. Hindi naman natin pinag-usapan yung super millionaires, Yes, super billionaires. Pero nakakagulat lang, coming from a place, coming from whoever he was no, in the past years. Pero ngayon nakakapagbigay sa Montero at grabe siya magdatong sa lalaki. Kung sa bagay, kasi pag nag-perform siya sa mga out-of-town shows, kasama yung grupo niya, oh my God! Grupo, sex bomb ba to? Ano ako? Grupo ng sex bomb ba to? Nadulas ako. Nadulas ka? Napilayan ka ba? Meron ko sugat. Yung, ang laki ng talent kasi si Oo. Sigurila. Nakakaipon talaga siya. Oo. I believe that he has money now. Na may sinasabi yung mga ka-OOTD, oh. Ano sabi nyo? Comment nga kayo dyan, mag-ingay nga kayo, anong gusto nyo? Clue? Clue? Clue! Oh. Una, may grupo. May grupo. Gay comedian. Gay comedian. Umakay si Vince. There's something in my face na katulad ko. Something in your face, Katulad niya. nakasalamin? Ha? Ano? Ay. Hanapin niyo kung ano meron sa mukha ko. Ako pa ba ang magsasabi sa iyo kung ano meron? Di ba? Kaya maraming salamat sa Mac 2. Di ba? Ayun na, tama na. Okay na yun. Matatalinong audience natin. Hinihingi pa sila. Ano pa daw? Chloe. Oh. Ay, Nakukuha niya na ba? Nakukuha niya na ba? Hindi pa nila kilala. Oh. Alam mo, yung makinis ba ito, Nay? siya ay isang mahal na brand ng perfume. Oh. Diba? Oo. Oo. Huwag mo nang dagdagan kasi Hindi na ba? wala. Sabi mo Baka magagalit. Sabi mo na. Diba? Bahala na. Hindi na naman kayo dyan. Kung sino man si gay comedian na yon, of course, alam mo kung saan ka nagiging masaya. In fairness, Diba? mabait naman siya. Importante, alam mo kung ano ang ikasasaya mo at hindi mo pipilitin yung tao kung si anong gusto Saka, niya gawin sa'yo. Tsaka hindi mo ninanakaw yung perang binigay mo sa kanya. Pinaghihirapan naman Pinaghihirapan mo yan. yan. Yes. Karapatan mo yan. Yes. Pero patuhan mo naman ako kasi si walang baba, tupok lang eh. Tupok lang, masaya na sa akin. Pero walang dinner lang kami. Oh, sigurado ka. Malinis ako. Ay, parang iba yung... Malinis gumawa. Oy, joke lang. Gusto ko lang mapakabalahura minsan. Alam mo yun? Kasi tao lang din naman ako. Di ba? Basta unahan nyo na lang, Mga ka-OOTD, maraming salamat sa panonood nyo at patuloy nyo pong panoorin ang aming programa dahil alam namin at natitiyak kami na nagiging maganda, nakakapagpangiti sana kami sa inyo at nagbibigay ng dahilan para lalong ngumiti at sumaya. Tama. Ayan basta masaya lang kayo Basta lagi tayo may blind item. Bahala na kayo mawala. At least totoo ito. First hand ito. Nung 4 days ago ko lang ito eh. Oh, yeah. Kwento sa akin, Bagong-bago. Bago yan. Ito po ang OOTD! Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. Kung may nanay na sobra talagang juicy palagi ang kanyang mga blind items. At bagong-bago, apat na araw pa lang daw. Nanay Jobert Sokal dito. Pagkasabi mo ng juicy, naalala ko bukod yun. Siyempre, sa tulong na aking mahal na anak, of course, si Direct Chops Manansala na congratulations again for very successful shows in Pangasinan the past days. Okay? Na Congratulations. patuloy na magsasabi na maging grateful lang talaga tayo. Ako sa mga success na mga nangyayari ng buhay ko, nag-umpisa ito nung matutunan kong magpasalamat sa maliit at malaking merong ibinibigay yung Diyos sa akin. Sa inyong lahat, patuloy tayong maniwala. Natunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Basta yung sa blind item ko just continue enjoy your life, work harder, at saka nakakatulong ka, hindi mo lang alam sa mga tao na nangailangan. Kahit sabihin natin na partners mo sila for a while, pero at least diba, hindi mo naman nanakaw ang pera eh. Basta continue helping. That's a good sign na isa ka mabuting tao. Diba? Basta batuhan mo naman kami. Alam mo na. Sige, see you! See you! Bye! Bye! Gusto ko ng paayos ito. Ngipin mo. At Derek Chop silang mga kasama natin sa Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. 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 Yan ang mga pag-uusapan na bibigyan ng atensyon upang inyong malaman kung ano ang nangyayari ngayon. Kaya palagi
palagi silang inaabangan dahil ang palabas nila ay nakakagaan. Silang maghatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. Yan ang mga pag-uusapan at bibigyan ng atensyon upang inyong malaman kung ano ang nangyayari ngayon. Kaya palagi silang inaabangan dahil ang palabas nila ay nakakagaan. Silang maghatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. pag-uusapan, tatalakayin, iba't ibang pangyayari susuriin. Kaya halika, ika'y sumama, tuklasin kung ano ang nangyayari. Silang maghatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Silang maghatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon.